Yan, ano nga ba ang mas marami daw na spirit kung sa sementeryo daw ba o sa hospital? Ayan. Ito ay ayon lamang sa mga experiences ko at sa mga kwento ng iba ko rin kakilala. Ganyan. Kasi ilang beses ko nang sinubukan sa sementeryo. Pero yung huli yung kay Fernando po talagang may spirit. Marami, no? Pero marami rin naman nagsasabi at yung kwento sa akin ng stepmother ko tungkol sa mga nakikita nila sa hospital. Kasi bago namatay yung tatay ko, na hospital sila. Magpapasko pa nun, doon na sila inabot ng Pasko. Na ang lamig-lamig. Ayan. Tapos may mga nagbubukas ng aircon, may nagsasara, may naglalakas, ganon. Tapos marami pa silang kwento kasi yung pagka nag-aano yung tatay ko, yung mataas yung lagnat, yung nakakakita siya ng, sabi may taong maitim, ganon. At yun nga, no? At yung kasunod pa nito ay may kunento rin sa akin yung kaibigan ko na hospital din kasi yung pamangkin niya na may tao. Hindi nakakakita yun pero first time niyang ma-hospital nun, na-operahan pa. Nakakita siya na may taong nakatayo. Ganon. Sila lang naman dalawang nandoon. Tsaka wala naman nagro-robing pa na nurse nun kasi alanganing oras. Tsaka alam niya na hindi yung nurse o doktor kasi nakatayo lang, nakastay. Ayaw nilang tingnan. Ganyan. So, masasabi ko po, no, maaring totoo. Kasi depende siguro yan kung saan nalagutan ng hininga. Ganon. Doon siguro nananatili yung nila, yung spirit nila. Kung saan sila nalagutan ng hininga. Karamihan. Ngayon, yung sa sementeryo, hindi ko naman masabi kung bakit naiwan doon o baka sumunod doon. Pwedeng gano'n, no? Ayan. Kasi nung nagpunta ako sa sementeryo ng tatay ko, wala talaga akong naramdaman. Wala talaga akong mararamdaman mo, puro katahimikan. Ganun lang. Pero yung mararamdaman mo na may presensya, wala. No? Tapos, meron pa sa morgue. Meron. May sumalubong sa akin. Yung dapyo ng hangin ay medyo mainit-init. Alam mo yung lagi kong sinasabi to, yung parang bagong kulo, tas tatapat ka sa kumukulong mainit. Ganun siya. Parang may pagka, humid ang dating, no? Pag salubong sa'yo, alam mo may kasalubong ka. Pero sa sementeryo, yun nga, bira ako makaramdam. Yung one time lang yung tungkol kay Fernando po, panoorin niyo yung video ko doon. Ayan. Siguro dahil sa, yung iba naiiwan pa sa bahay no? Siguro nag-i-stay sila doon. Hindi ko alam yung reason. Siyempre, hindi natin malalaman yun, no? Hanggat hindi pa tayo sumasapit sa ganun. Kaya nga lang, napatunayan yan na mismo sino ba 'to yung doktor dito, yung sikat na doktor, inamin niya talaga na meron talaga, no? Sino ba yung doktor na yun? Wait lang, isipin ko kung sino. Yun, naisip ko na, Dr. Willie Ong. Yan, panoorin nyo to sa isa niyang video na inamin niya na siya ay naniniwala na meron talagang sundo, na merong sumusundo. Kagaya nga nung topic ko nung nakaraan ko rin video na sinubukan nila. Sa mga hindi pa nakakarinig, no, at nakakapanood, sinubukan nila na, kasi sabi nila, nag-hallucinate, di ba? Pagka mataas ang lagnat ng tao, di naman kaya malala ang sakit, nag-hallucinate. Bali, pinainom nila ng pampakalma ng brain. Hindi ko alam kung ano yun, di man ako doktor, no? Nung napakalma, nakita nila kalmado yung brain, tinanong nila kung may nakikita. May nakikita pa rin daw. So, yun ang hindi nila maipaliwanag. Pero sa iba, na doktor, napapaniwala na meron talaga, no? Ayan, hindi natin saklaw kung ano ang meron pa ron. Sabi ko nga, palagi na everything is possible, no? Lalo na pagka ginusto ng Diyos. Ayan. Lalo na sa mga hindi na naniniwala na may multo. Ayan. Sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, huwag niyo akong katakutan, hindi ako multo. So, ibig sabihin, ultimo si Papa Jesus, sinabi niya na may multo. Hindi dapat ang sinabi niya, huwag kayong matakot, hindi totoo ang multo. No? Pero ang eksakto niyan sinabi, huwag kayong matakot dahil hindi ako multo. So, ibig sabihin, nag-i-exist po talaga. No? Yun yun nga lang, ako lang makakapagpatunay tsaka iba nakakita yung naniniwala. Ngayon yung hindi na naman naniniwala sa amin, walang problema. So ayan, support nyo po ako dito sa aking
TikTok account, pati sa aking shop. Papakita ko lang sa inyo, nakalimutan ko tuloy. Ito yung ano ko rito. Ayan, yung ating pong rosary bracelet na onyx stone. Nandiyan po yan. Lalagay ko po yung link dyan sa baba. At ito po si onyx stone, is semi-precious stone kasi halaga po siya ng perlas, so mas mahal pa. Yan, hindi na po siya nagtatarnish, hindi na po nababakbak yan kasi semi-precious stone po ang ating pong onyx stone. Ito ay 8mm ang beads, not an ordinary beads again. At ito ay yari sa, ang pinaka special dito, yari po ito sa rosary. So, ayan yung brebaryo niya at ito yung kanyang mystery. So, yun lang po. Marami pong salamat sa mga tumatangkilik po sa aking channel. Ayan. Never mind na nadabuhok. Ayan. Thank you po.